Wala po kayong karapatang magpagawa. Unang-una, hindi nyo bahayan, hindi kayo nagpaalam sa akin. Sinabi ko po sa nanay niya, Nay, yung bahay ay babagsak na. Sabi ko, ipapagawa ko kasi bumabaha. Parang naglagay ka, nagpondo ka sa isang bagay na hindi sa'yo. Yes po. Wala pong kahit na anong notice or pagsasabi kasi verbal lang po lahat. Kahit sa nanay mo, hindi niyo sinabi. Kailan ba ginawa ito? Nung time na nandito ka sa Pinas o nung time na wala ka na? Wala po ako. Hindi ho po pwedeng ipagpilitan na bayaran muna yung kanyang halaga na nagastos. Hindi rin pwedeng ipagpilitan na hindi siya aalis habang hindi nababayaran yung nagastos. Pambansang Sumbungan, Bitag Helpdesk. Ma'am, parang medyo nakakabahala yung inyong binabanggit na kung saan pinagbabayad daw kayo ng 3 million nitong nagre-renta sa inyo. Ano ba ma'am yung naging problema? Bakit kayo pinababayad ng 3 million? Meron daw po siya ipinagawa doon sa aking bahay na nagkakahalaga ng 3 million. Okay. Pinakitaan ka ba ng papeles? No, for Hindi po. example, yung mga construction supplies, Wala po. labor, overall contract na ginawa? Meron bang ganon? Wala po. Totally wala po. Okay. Ngayon ma'am, matanong ko lang, anong taon ba nagsimula yung renter dyan dun sa inyong lugar? Mga 2015 po yata yun. 2015? 15 po. Opo. 15, okay. 2015 nagsimula dun sa inyong bahay. Matanong ko lang ma'am, may iba pa ba siyang kausap na tao or kayo lang? Una po kasi, wala po ako sa Pilipinas. So, mother ko po ang nag-aasikaso ng pagsingil, pagpunta sa kanila. Okay. So, nito lang pong December 2025 ako nakialam kasi na-stroke na po yung mama ko. So, ako na po. Itong pagpapagawa ba ng bahay, ito ba ay pinaalam dun sa nanay mo or pinaalam sa'yo? May ganung klase bang naging po, pangyari? Opo. Wala pong kahit na anong notice or pagsasabi kasi verbal lang po lahat. Kahit sa nanay mo, hindi niyo sinabi? Hindi Kailan ba ginawa ito? Nung time na nandito ka sa Pinas o nung time na wala ka na? Wala po ako. Kasi matanda na po yung nanay ko eh. Bihirang makaluwas. Pag luluwas naman, Okay. nawala naman yung may-ari. Wala Okay. naman yung- Ngayon matanong ko lang, may kahit anong kontrata or kasunduan ba itong nanay mo at itong renter dito sa pagre-renta ng bahay niyo? Wala po eh. Parang kaibigan na po kasi yung turingan namin. Okay, so walang kontrata. Wala po. Ano ba yung nagiging problema natin regarding dito sa lugar? Bakit nagkakaroon ng usapin na dapat bayaran mo siya ng 3 million pesos? Opo. Kasi po nung huli akong pumunta, nakiusap ako. Kasi ang sabi niya, bibilhin niya. Kailan siya nagbigay ng interest na gusto niya bilhin yung bahay? Early next year ng 2026, bibilhin niya. Uuwi po ako ng December para pag-usapan. Para tapos na po. Kasi matagal na siya doon. Parang Okay, so ano nangyari ma'am? Bakit hindi nagkasundo regarding dun sa pagbibili ng bahay? Opo. Sinabi po niya na kaya niyang magbayad ng 2.5. Sabi ko, paano pong magiging 2.5? Kahit 2.6, kaya katang bayaran, sabi niya po. Or mismo. Sabi ko, madam, hindi naman po pwedeng ganun lang ang presyo. Eh, hindi rin ganun kadali. Actually, magbabayad ka pa sa akin ng 3 million kasi pinagawa ko yan. Sabi ko, madam, wala po kayong karapatang magpagawa. Unang-una, hindi nyo bahayan, hindi kayo nagpaalam sa akin. Wala pong ganung. So ngayon, hindi kayo nagkasundo doon sa presyo na pagbili doon sa bahay, kaya umabot sa punto na pinaalis mo na siya. Opo, sabi ko, kung hindi na po nyo mabibili, i-vacate nyo na lang po yung bahay kasi gagamitin ko na lang. So, humingi ako ng notice to evacuate sa abogado ko. Pinadala ko po sa kanila na na-receive naman nila. Kausapin natin sa kabilang linya itong inireklamong renter, itong renter na si Florife Regio. Magandang umaga po sa inyo. Good morning po. Yeah. Ano po ang mabibigay niyong pahayag tungkol dito sa issue na kung saan pinagbabayad niyo daw ng 3 million itong may-ari ng bahay dahil nagpagawa daw kayo? Actually, hindi ko naman po dinidemand na bayaran niya ako. Iyan po, nagrent ako sa kanya. Yung totoo po, yung bahay ay tambayan ng mga tambay dito. Then, it so happen po
na yung nanay niya may kaibigan, lumapit sa akin na rentahan ko na lang yung bahay. So, 2008 po, nang Okay. yan ay renta, yes, nang yan na po ang totoo, nagrenta. And then po, ang usapan, every year, may contract po ako at 6,000, kaya naman po ako pumayag na 6,000 kasi wala, yung bahay po ay parang abandon pagka iniiwan ng mga umuupa. So, Okay. ang contract ko po ay 1 year ng 1 year with PDC, renewable every year dun sa mother niya. Okay. Okay. Yun po ay without fail. It so happen, parang nag-COVID po yata. Siyempre na-stop po yung yung pangungulekta kasi wala pong makalabas na Yes, Kasi yes. si nanay matanda na. Ngayon po, bakit ako pababarangay? Nakikipag-usap naman po ako. Tama po ba ma'am na October 2025 nagsimula ang so-called negotiations regarding purchasing the property? Sir, ganito po. Since the start, sabi ng nanay niya, ito po yung okay naman po. Sinabi ko po sa nanay niya, Nay, yung bahay ay babagsak na. Sabi ko, ipapagawa ko kasi bumabaha po. Yung si nanay. So sinabi ninyo doon sa nanay nitong ni Yes. Lourdes na Opo. ipapagawa niyo yung bahay. Alam ba ng nanay ni Lourdes itong pagpapagawa niyo ng pangalawang palapag at iba pang mga modifications po. na ginawa niyo? Yes po. Kasi po gusto ko talagang bilhin. Kasi nasa pagitan po So siya ng meron dalawa. talaga kayong interest na bilhin yung bahay. Yes po. Ang kontrata po ng pagpapaupa ay kontrata lamang ng magpapaupa. Hindi po pwedeng mahaluan yan ng ibang kasunduan. Kagaya nung pagkakasundo, di umano, na yung pong nangungupahan ay ipapagawa yung kanyang inuupahang unit Okay. at pagkatapos doon po sa nagpapaupa yung nagastos. Maliban na lamang kung yung kasunduan yun, nakasulat po yun, Ginoong Carl Tulfo, hindi ho po pwedeng ipagpilitan yun pong di umano kontrata na kailangan pagbayarin yung pong nagpapaupa nung halaga nung nagastos sa pangungupahan. Okay. Yung pong advance payment na binabanggit sa 2025, maliwanag po Ginoong Carl Tulfo na natapos na yung panahon ng pangungupahan at wala na po siyang karapatang magpatuloy parang paninirahan. So, hindi ho po pwedeng ipagpilitan na bayaran muna yung kanyang halaga na nagastos. Hindi rin pwedeng ipagpilitan na hindi siya aalis habang hindi nababayaran yung nagastos. Okay. Wala pong ganong karapatan sa ilalim ng batas. Ang natitira sa kanya, dalawang opsyon. Gaya po na binabanggit niyo. Una, makipag-usap at baka sakaling mapapayag yung may-ari nung inuupahan. Pangalawa, kailangan niyang umalis. Ma'am, Yes, sir. Po. kagaya po ng sabi ng aming abogado regarding dito. So, Wala po. are you open to that aspect? Kasi ma'am, at the end of the day, kung mag-aabot sa demendahan, hahaba at hahaba lang talaga ito. Hindi po ako papatol. Hindi ka papataw saan? So, demandahan. Konsiderasyon. Parang lupa na lang. It's a 40 square meter. Babayaran kita 2.5 or 2.6 dagdag ako 100. I was so surprised. Bigla na lang may ganyan kasi na-surprise talaga ako na ganyan na. Pero yung willingness ko po is there nga. Okay. Ma'am, willing daw mag-usap, but yun nga, yung sa inyong pinag-usapan na presyo, yun daw ma-offer niya. So ano pong masasagot niyo, ma'am? Willing ka ba makipag-usap or talagang gusto mo nang palayasin? Kasi po gusto ko na pong gamitin yung bahay ko Attorney, paano yan? Yung mismong anak ay sinasabi na gusto niya na daw kunin yung bahay. Ano po masasabi niyo dyan? Para maset na natin to once and for all. Kasi gusto ko lang naman sana mapagkasundo. But once again, you cannot force itong nagmamay-ari na ibenta din kung ayaw naman nila ibenta. Ang akin pong may papayo dyan, kung ganyan pong meron pong sariling pananaw ang magkabilang panig, dadali na po sa hukuman ang issue. Ganun po ang pinakamabuti yan . Sa totoo lang, hindi na kailangan dumaan sa barangay
lalo na dumaan na po dito sa help desk ipabitag mo at hindi po natin nahanapan ng katanggap-tanggap na solusyon dahil pareho pong nagkamatigasan ng posisyon, po pwede na pong idiretso yan sa hukuman. Ang magiging kaso po dyan, pagpapalis, ejectment sa ilalim ng Rule 70 ng 1997 Rules of Civil Procedure. At ang binabanggit po dyan, bigyan ng 15 araw na palugit upang makalis at kung hindi po aalis, demandahin na po kaagad siya. At doon sa hukuman na magpapasya ng pagpapaalis doon po sa nangupahan. Una, na natapos na ang panahon ng pangungupahan. Pangalawa, wala nang karapatang magpatuloy sa pangungupahan. Ginoong Carl Tulfo. Ma'am, may mukhang set na yung mind nitong anak regarding dyan na gusto niya talaga tumira na lang dyan sa bahay niya. Okay lang po. Ganito na lang po. Aalisin ko na lang yung pinagawa ko. What do you mean, ma'am? Kung aalisin mo yung pinagawa mo, meaning parang gigibain mo? Ibabalik ko po sa dati. Para walang issue. Yes okay. po. Parang ang sinasabi Ibabalik attorney po yung ano? na siyempre sinasabi niya, pinagawa ko yan. So kung ganun, ibabalik ko siya sa dati. Parang ganun, attorney, yung estado ng bahay. Parang ganun daw. Hindi na po niya pwedeng gawin yun. Ginoong Carl Tulfo, hindi na po pwedeng gawin. Nangungupahan yun. Kung ano man yung kanyang inilagay doon, alam niya na ito'y kanyang ipinagagawa, hindi kanya. At alam niya na pagdating ng takdang panahon, paalisin siya. Wala siyang madadala kahit isang pako lang. Yung gigibayin niya, ibabalik niya sa dati. Bawal po sa batas yan. Magkakaroon na po siya ng kasong kriminal at hindi na po siya mapapatawad dyan. Ganito, ma'am, no? Sinabi na mismo ng abogado dahil ayon sa batas natin, yan po ang katotohanan. Kasi kung talagang renter kayo, ma'am, nung simula pa lang, mahirap po talaga magpalaki ng major structural changes dyan with only holding to a promise. As of now, parang naglagay ka, nagpondo ka sa isang bagay na hindi sa'yo. Hindi po ba? Yes po. Lourdes, so talagang desidido ka na ibalik na sa'yo yung bahay. Opo. Okay. So, ma'am, with that said, no, kung sakaling kung ano man yung gagawin ninyo parehas dyan, hindi na po kami manghihimasok sa parte na yan. Kasi iyan po ay personal na nausapan. Ang sa amin lang naman dito, of course, sabihan kayong dalawa kung anong karapatan ninyo. It just so happens, nagkamali itong nagre-rent sa inyo. But with that said, ma'am, hindi na po kami manghihimasok sa parte na ito. So, hayaan na namin yung barangay or hukuman. Sabi ni attorney, wala nang panghihimasukan yung barangay dyan. So, hukuman na po siguro kung sakaling ganun po ang usapan. Okay po, ma'am? Okay po. Okay, maraming salamat po sa dalawang kausap natin, si Lourdes at Salamat po. tong si Florife. Alright. Ako po si Maria Lourdes Mura na pusong nagpapasalamat sa agarang aksyon na ibinigay niyo sa akin. Maraming salamat po Sir Ben Tulfo at kay Sir Carl Tulfo dahil sa bitag ay agarang po na bigyan ng aksyon ang aking dinulog. Maraming salamat po at sadya po namang pinagpala kayo ng Panginoon.